Do you believe in the saying that says it's not about how much you earn, it's about how much you keep? I know this phrase is cliche or overused na talaga siya sa sobrang dami ng mga taong gumagamit ng phrase na to. Pero ang tanong ko, naiintindihan ba talaga natin ang phrase na to? Okay, so I'll give you a very simple scenario lang talaga na sobrang maiintindihan natin. So kung may dalawang employees tayo, si employee A at si employee B. Si employee A earning 20,000 pesos a month, samantalang si employee B is earning 10,000 pesos a month. Pero si employee A is living a paycheck to paycheck or stuck siya sa rat race na sinasabi natin na ibig sabihin nagtatrabaho siya, after niya makasahod is binibili niya ng mga wants niya, binabayad niya sa lahat ng mga expenses niya. Samantalang ito si employee B na kumikita lamang ng 10,000 pesos pero every month is nagkikip siya ng 5,000 pesos sa sinasahod niya. So at the end of the year, who is much better than the employee A and employee B? Di ba si employee B, even if 10,000 pesos lang yung kinikita niya. And there is this kind of unseen energy na kapag lumalaki yung income mo, ay lumalaki din yung mga pangangailangan mo. Na natatanong mo na dati naman, napagkakasya ko lang naman yung maliit kong sahod before. Pero ngayon, bakit na lumaki yung sahod ko is ganun pa rin yung routine ko. It takes a lot of financial intelligence para maintindihan mo kung bakit tumataas yung sweldo mo, tumataas din yung wants mo. And if you want to know more about financial intelligence, don't forget to follow me para sabay-sabay din tayong matuto at mag-exchange tayong mga ideas.